So what is up mga bossing dyan? Kamusta kayo dyan? Today mag-uusap tayo ngayon about motovlogging. This is one way na lang siguro din para makapagbigay ako ng value sa inyo as a content creator or a motovlogger, especially ng mga ganitong klaseng mga shots. Para naman mayroon kayong idea if ever ma-inspire din kayo na gumawa rin ng mga content nyo. So hindi natin yan i-gatekeep. Hindi tayo maggagawa ng mga secret para alam mo yun, kaganda, karoon ng ganito kaganda ng mga shot ng mga view. So, today, pag-usapan natin ang 5 reasons bakit the DJI Osmo Action 5 Pro is very suitable para sa mga beginner content creators. Tulad ko and para sa inyo na ma-inspired is gusto nyo rin gumawa ng mga ganitong klaseng video. So for me mga bossing nagagandahan talaga ako dito sa action camera na ito. Alam naman natin na for the past few years nung nagsisimula pa lang ako mag-motovlog, yung pinakauna kong ginamit na action camera is the GoPro Hero 8. Ngayon naman nandito na tayo, nag-upgrade na tayo. Tapos ngayon 2026 lang is meron na palang bagong camera which is the Osmo Action 6. Ngayon, bigyan natin ng reason bakit maganda pa rin itong Osmo Action 5 Pro. And first natin dyan is ang kaniyang accessories. Yung binili ko nga pala na Osmo Action camera dito is the Combo Creator Pack. So yung mas mahal, yung may dagdag battery, yung may selfie stick, yung ganon. So yun yung binili ko. And ang nakaganda kasi noon is that ang mga battery noon is pwede siya ma-self-pack sa Osmo Action Nano, sa Osmo 360, sa Osmo Action 6. Knowing that mga bossing, I think one combo creator pack lang yung need mo. Tapos bibili ka na ng 360, yung Nano, yung Osmo Action 6. Parang okay ka na sa isa. So ganon yung parang thought natin doon about this investment when we're gonna buy an action cam, especially from DJI. Alam naman natin mga boss na GoPro yung ating previous na action camera. And soon siguro bossing, share ko din sa inyo yung thoughts ko about sa DJI Mic Mini. Kasi sa awa ng Diyos yun, nakabili na nga rin tayo after how many months of like nagdadasal at hintay patiently na magkaroon na tayo ng DJI Mic Mini at the right time. So ayan mga boss. Second naman na nagustuhan ko dito for the Action 5 Pro is that if you're a beginner content creator, yung ganon, napakaganda ng kaniyang settings availability dito kasi pwede rin siya pang beginner, pwede rin siya pang professional, especially if marunong ka na ma-customize. For me kasi ngayon mga bossing, yung gamit ko lang ngayon is like para content creator settings lang talaga, like 2K settings, tapos may Gila, ganon. I think sa mga sa mga info natin na autovlogger dyan that gamit nila is yung may edit filters, may mga ganon. In which, meron na akong mga ganon, kaso hindi ko pa masyadong alam, kaya pinapractice ko pa, and siguro soon, ituturo ko rin sa inyo. Para naman magkaroon tayo ng mga magagandang memories. Sana soon, may turo ko sa inyo, okay? In the next video siguro, sana magawa natin yung mga yan. Habang nakipag-usap tayo. Number 3, siguro na nagustuhan ko dito mga bossing is that this action camera is really giving me the versatility that I really need. Ano ba yung mga gano'n na sinasabi ko? What I mean about it is that this camera talaga is napakaganda kasi pwede mo siyang ma-edit mapa sa cellphone mo man or sa PC mo. So for me mga bossing, ako medyo mas comfortable kasi ako mag-edit sa computer compared to cellphone. So it really is up to you. Alin yung mas magugustuhan mo. Yung maganda nga lang sa cellphone mga boss kasi meron na siyang mga filters na pwede mo mapaglagyan if mag-edit ka doon, di ba? Compare dito na sa PC mo, sa software ng ine-edit mo, doon mo pa siya mapapag-editan. So yun lang naman yung makikita ko. Mas masasabi kong okay talaga tong camera nito. Siguro, isa yan sa key factors talaga. And especially ngayon mga bossing na yung application na sinabi ko, which is sa DJI Mimo, yan. If hindi nyo man makikita dito, ginagamit ko itong app nila ngayon for my monitoring system. So, makikita ko talaga kamusta yung mga nag-shoot ko ngayon. Para naman maganda yung framing niya, di ba? Makikita niyo yung kamay ko, yung gas tank ko, yung
aking instrument panel. And nakikita ko ngayon na nakikita ko which is the Mustang GT. Mga ganyan. So, napakaganda. Fourth siguro na nagustuhan ko talaga dito sa action camera na ito is that yung transfer speed niya is napakaganda. As I have said before, sa computer ako na-edit. So, kailangan ko siya i-transfer from the camera to the PC. And I think mas mabilis pa yung wired compared sa Wi-Fi or wireless na gamit mo kapag cellphone to action camera yung gagamitin mo. However, isa din sa nagustuhan ko dito is that hindi lang siya mabilis mag-transfer ng data, mabilis din siya mag-charge. Yun yung parang nagustuhan ko talaga dito na nakita kong okay na okay compared sa aking GoPro before. And siguro lastly mga bossing, the fifth and the last thing na nagustuhan ko talaga dito sa action camera na ito is that DJI Osmo Action 5 Pro is merong internal storage. Na way back then kasi mga bossing is that the DJI Osmo Action 4 is almost like the Osmo Action 5 Pro pero wala siyang internal storage. So I think noon mga bossing, the internal storage really is speaking for itself na if nabili mo tong motorcyclong ito, kahit pa hindi ka na pumili ng around 1,000 pesos na SD card, you can surely use your action camera agad right after unboxing it. So alam mo yung ganong klaseng experience. So you just one click away to record the memories, a content, or any useful or entertaining information na pwede natin ma-share sa ating social media. And siguro mga bossing, yung dagdag bonus na lang natin, kasi alam mo naman, hindi tayo nagkikreto dito. If tatanungin ako, if bibilin ko ba dapat ang Action 6 or ang Action 5 Pro, when it comes to budget, ang masasabi ko dyan mga bossing, if may budget ka naman for the Action 6. Siyempre, Action 6 na tayo dyan mga bossing. However, if you're like me na gusto gumawa ng content pero ayaw naman bumili ng sobrang parang top of the line na mga devices, especially if beginner pa lang. Kasi hindi mo naman masyadong ma-utilize or ma-maximize yung mga settings na ganon. If hindi mo masyadong alam yung mga settings, how to have a very great action camera recording, di ba? So for me mga bossing, Action 5 Pro is a very better buy than the Action 6 if wala ka masyadong budget. Especially mga bossing, if magsa-second hand ka, I think the Action 5 Pro is a better choice talaga sa mga ganitong klaseng mga content. So ayan, sobrang na-excite na nga ako i-edit sa maya-maya. So ayan. Hopefully lang din maganda yung ating recording ngayon kasi ito yung first ever motovlog ko with my DJI Osmo Action 5 Pro na walang accessories like microphones, yung mga wire, ganoon. Parang usap-usap lang talaga and alam mo yun, yung makikipag-usap talaga tayo intentionally with you guys. Kaya ayan, napaka-excited ako kasi maybe a few days from now, dadating na yung in-order natin na DJI Mic Mini and alam mo yun, sabay natin i-experience and i-unbox yung microphone na yon. And maybe soon, yan, we will slowly do the things that we've been talking about sa ating channel. Especially, pumunta somewhere, magagala-gala, yung mga ganon. I am really excited to fix video soon mga bossy. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more like video na rin. And make a comment down below if may ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me mga bossing by purchasing helpful products dyan sa mga athletes videos. So, and always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go!